Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang ating usapin regarding sa first aid equipment. So without further ado, let us start po sa ating first aid equipment questions. Okay, so sa question number 1, sabi niyo dito, this equipment is used to mechanically deliver a specific amount of oxygen to a victim who requires oxygen inhalation. Is it letter A, oximeter? Is it letter B, oxygen inhalator, or letter C, artificial respirator, or letter D, thermometer? Okay, so ang hinahanap po natin dito ay isang emergency medical equipment na ginagamit para magbigay or mag-control ng oxygen sa isang patient or victim na nahihirapang huminga. Okay, so karaniwang ginagamit yan sa mga cases ng smoke inhalation, respiratory distress, shock, cardiac emergencies, at iba pang mga medical situation. Okay, so ano daw ba yan? Okay, isa-isayin natin yung mga choices. Is it letter D? Or letter D is the answer? Tingnan natin. Thermometer daw po ba yan? Okay, so hindi tayo magme-measure ng body temperature dito. Okay, kasi ang hinahanap po natin ay nagbibigay ng oxygen inhalation. So, X na natin sa letter D. Next, artificial respirator. Ang artificial respirator po, siya po yung nag-a-assist sa breathing. Okay? Para tulungan yung patient na huminga. Okay? Ganun po ang artificial respirator. Okay? Is it letter A, a pulse oximeter? Ano naman ang pulse oximeter? Okay, ang pulse oximeter, ayan, isa siyang device na ginagamit para sukatin yung oxygen saturation at pulse rate ng isang patient. So, wala siyang kinalaman sa, yung pag-control at saka pag-measure ng oxygen ng isang patient. Kaya, ang correct answer po dito, mga dear learners, are oxygen inhalators. Inhalator, I mean. Next po natin, question number 2. Ang question number 2, sabi niya dito, this equipment is used to provide artificial respiration to a breathless patient after maintaining an open airway. It can also assist the breathing of patient who is still breathing in their own. Is it letter A, oxygen inhalator, letter B, pulse oximeter, letter C, artificial respirator, or letter D, thermometer? Again, ang pinag-uusapan po natin dito ay in regards sa breathing. Kaya exit na natin agad dito si thermometer. Kasi si thermometer siya po yung nagbibigay or nagsusukat ng body temperature ng isang tao. Okay, exit na rin natin dito or X na rin natin si letter A, the oxygen inhalator. Ang oxygen inhalator po, siya po yung nagde-deliver ng oxygen sa patient na patient na huminga. Okay, pero kailangan ng additional oxygen. Okay? So, ang pulse oximeter naman, ginagamit yan para sukatin yung oxygen saturation. Kaya, ang correct answer dito is the artificial respirator. Ang artificial respirator, katulad ng binanggit natin, ginagamit para magbigay ng artificial ventilation o nag-a-assist ng breathing ng isang patient na hindi makahinga or kulang sa paghinga. That's why the correct answer in number 2 is letter C, artificial respirator. Next po natin, question. Sana okay pa tayong lahat dyan. This device is designed to measure the patient pulse rate and oxygen saturation level in arterial blood. Some models can also monitor electrocardiographic wave patterns or blood pressure. Is it letter A, oxygen inhalator? Is it letter B, artificial respirator, letter C, thermometer, or letter D, pulse oximeter? Mga dear learners, okay, so lahat ng mga choices na pag-usapan na natin kanina, dumiretso na tayo sa sagot. The correct answer in letter D is pulse oximeter. Ang pulse oximeter, isa siyang non-invasive medical device na ginagamit para sukatin ng ating oxygen saturation ng ating dugo. At the same time, yung pulse rate ng isang patient. Karaniwang kinakabit siya sa mga daliri, tapos nagbibigay ng mabilis na information in regards sa respiratory at circulatory status ng isang tao. Okay, kapag kayo
ay nagpapa-BP, sinasabayan ikabit sa inyong index finger. Sana okay pa tayo mga dear learners, no? Nakakasunod pa tayo. Next, question number 4. This device is designed electrically remove ventricular fibrillation. It can automatically analyze the patient electrocardiographic wave pattern before delivering a shock if needed. Is it letter A, quick thermometer, letter B, thermometer, or letter C, semi-automatic defibrillator, defibrillator, letter D, pulse oximeter? Ano daw ba dyan? Okay, the next, ayan, device designed to electrically remove the ventricular fibrillation. Ano daw ba yan? Okay, ang pulse oximeter, sumusukat ng oxygen saturation at pulse rate. So, X siya. Next, ang thermometer para sa body temperature ng isang tao. Okay? Ang quick thermometer, ginagamit yan para mabilis yung masukat yung body temperature ng isang patient. Okay, ang thermometer na quick thermometer, kay katulad siya sa quick thermometer. Okay, so walang kinalaman yung mga yan sa cardiac resuscitation na binabanggit natin dito sa tanong. Okay? So, ang correct answer dito is the semi-automatic defibrillator. Okay, letter C is the correct answer. Okay, yung semi-automatic defibrillator or AED or automated external defibrillator is isang life-saving device na ginagamit para gamutin ang ventricular fibrillation, VF. At ilang types or other ng life-threatening cardiac arrhythmias. Okay, itong device na ito, okay, ayan po ay sinusuri niya yung mga electrical activity ng ating puso sa pamamagitan ng ECG analysis at saka automatic na sinasabi kung kailangan ng electrical shock sa isang patient. Okay? So, next natin question. Okay, this thermometer detects the infrared energy emitted from the patient's eardrum or measures the body temperature within the few seconds. Okay, dalawa lang papipilian natin. Thermometer and quick thermometer. Okay, ang thermometer, ito yung generic term or general term para sa instrument na sumusukat ng temperature. Okay, pwede siyang pwedeng meron siyang mercury, digital, or oral, rectal, or infrared thermometers. Ang tanong kasi, specifically, what type ng infrared energy na galing sa eardrum? So, dito tayo sa specific answer. Kaya ang tamang sagot dyan is quick thermometer. Okay, ang quick thermometer is a tympanic or infrared ear thermometer. Isang device na ginagamit ang infrared technology para masukat yung init na galing sa ating eardrum. Okay? So, next. Okay, let's go to the personal protective equipment or PPE questions. Okay, question number 1. It refers to the specialized clothing and equipment design to protect the firefighters from hazards encountered while performing their duties in dangerous environment. Is it the safety gear, personal protective equipment, or letter C, protective gear, or letter D, hearing protection? Okay. Ano daw ba ang tamang sagot dito? Okay, sabi niya clothing equipment. So, hindi siya pwedeng maging hearing protection kasi ang hearing protection, okay, ginagamit yan para protektahan yung ating tenga para sa excessive noise. So, hindi siya pwede. Okay, when you say protective gear naman is a general term. Okay, sa mga protective items. Okay, so ang hinahanap natin dito is specific.
Okay, kaya sabi niya specialized clothing equipment. Okay, next, safety gear. Ang safety gear naman is a general term na pwedeng tumukoy sa iba't ibang gamit sa safety. Okay, wala siyang kinalaman sa protection at hindi rin yan technical standard term na ginagamit sa fire service para sa complete protected assemble. So, ang correct answer dito is the personal protective equipment. Okay, so when you say personal protective equipment, it is a complete set na may special clothing at equipment na sinusuot ng ating mga firefighters para protektahan sila laban sa iba't ibang klase ng hazards tulad ng heat, flames, smoke, toxic gases, falling debris, sharp objects, electrical hazard, at saka biological contaminants. Okay, kabilang na rin yung sinasabi dyan sa personal protective equipment na dyan, yung helmet, protective hood, turn-out coat, turn-out trouser, gloves, boots, at SCBA. Okay, ayan yung mga personal protective equipment natin. So, let's go to the question number 2. This equipment does not guarantee the complete safety but can significantly reduce the risk of injury when properly used. Ano daw ba yan? Okay, eye protection para sa mata yan. Okay, so, ang hinahanap natin is a specific term. Okay, so, next, ang personal protective equipment, okay, ang PPE, ito yung specific category ng safety gear na kinabibilangan ng mga binanggit ko kanina, helmet, gloves, boots, and goggles. When you say protective gears naman, okay, tumutukoy yan sa mga gamit na nagbibigay ng protection in regard sa mga specific hazard. Okay, ang safety gear naman po, mga dear learners, ayan po yung ano, nasa na tayo? Okay. Nasa na? Ayan. So, ang question numbers, letter C, ayan. Question number 2 ay hindi siya personal protective equipment. Okay? Ang tinatanong kasi dito, mga dear learners, mali lang siguro yung ano. Okay, mali lang siguro yung pagkakaano. Pero ang tamang sagot dito is letter A. Yung tinatanong kasi sa question, okay, ano siya, wala naman siya binanggit na katulad kanina sa questions na ito. Okay, ayan. Yan. Reduce injury when properly does not... okay. Repeat question pala siya. Okay, repeat question. Tama. Repeat question, sorry. Okay, pati ako nalito. Okay, so yan, we have some, ano. So, ang sagot dito sa number 1 ay PPE. Yan. So, ang sagot dito sa number 2, PPE pa rin. Okay. So, ang sagot dito sa number 3, helmet. Okay, so equipment shields the head from the impact, puncture, exposure to scalding water. Okay, so ayan yung helmet. Okay, ginagamit natin yan para sa mga falling debris and etc. Okay, hearing protection para sa mga excessive noise, eye protection para hindi tayo maano ng mga acid, yung mga exposure sa mga chemicals and etc. Protective hood, yan dito, yun nandito sa ating batok. Yun hindi nako-cover ng ating headgear. So, ang correct answer dito is letter C, helmet. Okay, ito naman, next question. Okay, question number 4. This protective equipment safeguards the eyes from flying particles, debris, and chemical splashes. Okay, kasi may mga chemical splashes na pwedeng makaapekto sa ating mata na pwede tayong mabulag. Ganon din yung mga debris. Okay, lalong-lalo na yung mga basag na ano, na mga salamin. Okay, pwede siyang maano sa ating mga mata. Okay, so ang correct answer dito, ano bang tamang sagot dyan? Is it a helmet, eye protection, safety goggles? Okay.
Okay, ang correct answer dito ay eye protection. Eyes from flying particles. Ayun po siya. Next, question number 5. This protective equipment helps to prevent noise-induced hearing damage when firefighters are exposed to loud environments. So, the correct answer here ay hearing protection. Okay, next. Letter C. The protective equipment covers the portions of the firefighter's face, ears, and neck that are not protected by the protective coat. Ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. Okay, actually, ayan yung na-tackle na natin sa nakaraang video. Okay, di ba meron tayong protective coat tapos helmet. Siyempre, hindi naman yan lahat na poprotektahan yung ating mga batok, tenga, etc. Parang sa ano lang, balaklava, di ba? Pag nag-helmet tayo, protected yung helmet natin from the sun, okay, sa sikat ng araw. Pero yung ating neck, hindi siya napoprotektahan. Kaya yung mga nagmumotor, gumagamit sila ng balaklava. Okay? Hand protection, syempre para sa kamay yan. Protective hoods, ayan yung correct answer natin. Okay, next question. Number 7. This protective clothing protects the trunk, limbs against cuts, abrasion, burns, injuries, and provides limited protection from corrosive liquids. Okay, so ano daw ba yan? Okay, ang correct answer dito ay letter C, protective coats and trouser. Okay, so ang protective coats and trouser, okay, kilala rin yan bilang gear or bunker gear. Okay, ayun yung pangunahing protective clothing ng ating mga firefighter. Dinesign yan para protektahan yung ating trunk or yung katawan, limbs, yung mga braso at binti sa mga cuts, abrasion, burns, radiant heat, at limited exposure sa corrosive liquids. Kasi yung protective coats and trouser na yan, meron siyang heat-resistant at flame-resistant material na nagbibigay ng thermal protection. Okay, sa mga nagsusuot. Hindi siya agad-agad mapapaso, masusunog, and etc. Okay, next. Okay, this protective equipment is designed to protect the hands from cuts, wounds, and burns injury during the firefighting operation. So, alam na natin na sagot dyan. That is the hand protection. Okay, okay pa ba tayo? Next, okay, this protective equipment protects the feet from burns, injuries, punctures, wood, and hazardous environment while providing insulation and support. Is it letter A, SCBA? Or letter B, a safety shoes and boots? And letter C, protective hoods? Or letter D, hand protection? Okay, so sabi niya, protects the feet from burns, injuries. Okay, so alam na natin sagot dyan. Okay, ang correct answer dito ay ano? Okay, syempre, safety boots, shoes and boots. Sabi kasi, protects the feet from burns and injuries. That is the correct answer. Okay, so ulitin natin kung ano ba yung self-contained breathing apparatus. Ginagamit yan para magbigay ng malinis na hangin sa ating mga firefighters. Ayun yung function niya para yung ating baga ay proteksyonan. Okay? Para hindi tayo makalanghap ng toxic gases or toxic air. Okay, next. Number 10. This protective equipment protects the firefighter's face and lungs from toxic smoke, harmful gases, and other products of combustions. Alam nyo na yan. That is the self-contained breathing apparatus. Isa siyang life-saving respiratory protective device na ginagamit ng ating firefighter para makahinga sila ng ligtas sa lugar ng punong-puno ng usok, toxic gases, harmful vapors, at saka oxygen-deficient atmosphere. Okay? Next. Next question. During a fire, the combustion process consumes oxygen while producing gases that displace or dilute the available oxygen, creating a hazardous environment for firefighters. Okay. So, is it letter A, elevated temperature, letter B, smoke, letter C, oxygen deficiency, or letter D,
carbon monoxide. Okay, ano daw ba ang tinatanong dito? Sabi niya, the combustion process consume energy while producing gases that displace or dilute the oxygen, creating hazardous to environment. Okay, isa-isahin na lang natin yung tanong. Okay, ang carbon dioxide ay isa po siyang nakakalasong gas. Okay, kasi in conflict combustion yan. Okay, mapanganib yan. Okay, next, elevated temperature. When you say elevated, syempre tumataas yung temperatura. Okay, so, ayun yung elevated temperature. Yung isa sa mga nangungunang or pangunahing hazard sa fire gun na pwedeng magdulot ng burns at heat stress sa mga firefighters sa mga tao. Okay, ang smoke, okay, ayan, yung usok. Okay. So, ang correct answer dito, sa tinatanong dito, is the oxygen deficiency. Ang oxygen deficiency, yan, mapanganib yan kung saan bumababa yung oxygen concentration sa hangin dahil ginagamit yan sa combustion process habang may sunog. Okay, ayan po ang tamang sagot. Oxygen deficiency, that is question number 2. Next, this fire hazard can severely damage the respiratory tract, specifically or especially when the moist air is inhaled. It was cause a significant drop blood pressure, okay, circulatory failure, and pulmonary edema. Is it letter A, smoke, letter C, elevated temperature, or letter D, toxic gases? So, when you say smoke, usok, sinabi na natin yan kanina. Okay, ang oxygen deficiency, mga dear learners, okay, sabi, ayun yung kulang yung hangin or oxygen sa katawan na pwedeng humantong sa pagkahilo, confusion, unconscious suffocation ng isang tao. Okay, when you say toxic gases, ayan, ayun toxic gases na yan, katulad ng carbon dioxide, monoxide, at hydrogen cyanide. Okay, nakakalason yan, yung pag na-inhale mo. Okay, so, ang correct answer dito ay elevated temperature. Okay, elevated temperature mga dear learners, okay, ayan yung thermal injury hazard. Okay, pag nalanghap ang superheated air, paring magdulot siya ng mabilis na pamamaga ng ating airway. Okay, kahit walang nakikitang paso sa labas ng ating katawan, maaring magkaroon ng life-threatening internal burns sa ating respiratory system. Okay, remember this, heat burns not only in the skin but also in the lungs. Okay, parang kami may mga sinusitis, pagka kami may nakakalanghap kami ng lamig, okay, namamaga yung aming polyps. Okay, pagka namaga yung aming polyps, nagbablock yung airway namin. Nahihirapan kaming huminga. Okay, ganun din dito sa elevated temperature. Okay, isa siyang thermal injury. Pag nalanghap natin yan, magkakaroon tayo ng damage sa ating respiratory tract. Okay, next question. Okay, question number 13. This consists of small particles of carbon tar, dust suspended in mixture and heated gases produced during combustion. Is it letter A, oxygen deficiency, letter B, elevated temperature, letter C, toxic vapors, or letter D, smoke? Ano daw ba to? Okay, so, ito na lang. Alisin na natin yung dalawa dyan, A and B. Okay, nabanggit na yan kasi kanina. Ang toxic vapors po ay mapanganib na gaseous substance yan na pwedeng bumuo ng sunog. Okay. Bahagi siya ng smoke pero hindi yan saklaw yung ating carbon particles, tar at dust na katulad ng tinatanong sa ating question. Okay, ang smoke kasi, tingnan niya ganito lang siya, carbon particles plus tar plus dust at saka heated gases. Okay, remember this, na mayroong contain toxic chemicals ang smoke. At the same time, nagre-reduce siya ng visibility. Okay? So, ang smoke, okay, isa siyang visible byproduct ng combustion na binubuo ng binanggit natin, carbon, tar, soot, ash, dust, nakahalo sa ating heated gases. Okay? Next question. Number 14. 14, it is the commonly used type of breathing apparatus in the fire service and operates using compressed air. Okay, ano daw ba yan?
Is it letter A, closed circuit, letter B, open circuit, letter D, short circuit, or letter D, rebreather? Okay, ano bang tinatanong dito? Isa-isahin natin. Ang rebreather ay isa po siyang uri ng closed circuit breathing apparatus na ginagamit ang exhale air pagkatapos mag-process. Okay, naman ginagamit yan sa mga specialized rescue, military at diving operation. Okay, next, short circuit. Ang short circuit po ay isang electrical term na tinutukoy niya yung abnormal flow of electric current. Wala yung kinalaman sa breathing apparatus or respiratory protection. Isang tao. Letter C is not a correct answer. Okay, closed circuit naman. Ang closed circuit naman is a breathing apparatus na nire-recycle ang exhale air and user sa pamagitan ng pag-alis ng carbon dioxide. Okay? At dinaragdagan yung ating oxygen. Mas mababa ang operating time nito, pero komplikado ang design at hindi ito pangkaraniwang ginagamit ng mga regular firefighters during the operation. Ngayon, ano naman daw ito? The open circuit, or also known as the self-contained breathing apparatus. Okay, karaniwang ginagamit yung breathing apparatus na yan sa fire service. Okay, gumagana yan by compressed air na nakaimbak sa ating cylinder tank. Okay, dyan humihinga yung ating firefighters. Okay, para pag inhale nila, malinis yung hangin na kanilang ma-inhale. Okay, ganun po yan. Okay, the correct answer here is open circuit or DSCBA. Question number 15. Ang question number 15 po, learners, ay a type of self-contained breathing apparatus. So, naghahanap siya ng uri ng self-contained breathing apparatus that recycles exhale air by removing carbon dioxide and adding oxygen, allowing for the longer operation for use. Is it short, open, closed circuit, air purifying? So, alisin na natin itong dalawang to. Dito na lang tayo kay closed at saka air purifying. Ang air purifying respirator, isa po siyang yung APR. Okay? Siya po yung umaasa sa filtration ng ambient air. Hindi po siya nagbibigay ng sarili niyang oxygen supply. Karaniwan, ginagamitan po yan ng oxygen deficient atmosphere or heavy contaminated environments. Okay, tandaan natin, pagka closed circuit, ang ginagawa po niyan ay recycles exhale air, yung mga binubuga nating hangin, tinatanggal niya yung carbon dioxide, nagdadagdag siya ng oxygen back sa ating sistema, nagpo-produce siya ng provides longer duration of use. Okay, closed air, ayan po yung tamang sagot. Okay, dear learners, okay? Okay, sana nakuha natin lahat ng mga tanong, naintindihan natin. Okay, tayo po ay mag-stop muna dyan at tayo ay magkukontinue sa ating pag-aaral. With that, okay, see you on the next video.